classifying, analyzing, and presenting gathered data to your client. Some data are serious in nature while others are not. Other figures may affect regular members and not middle managers. Similarly, these figures may be either operational or organizational in nature. Classifying the information gathered is important. So you classifying, analyzing, and presenting gathered data to the client is isa po siyang information sa paggawa ng decision. For example po, sa isa pong company may nag-survey po sila sa mga empleyado about po sa bagong software na ginagamit nila. So yung sagot po ng mga iba po regular na empleyado at middle managers is magkaiba po. Yung regular employee po is nahirapan po sila. Samantalang yung mga managers po, hindi po siya ganun ka-apektado. So gumamit po sila ng bar graph upang ipakita po kung ilang percent ng mga regular employee at managers ang nahihirapan para malinaw na makita ng client kung saan dapat mag-focus sa pagbabago sa ganitong paraan, mas madaling makikita kung anong negosyo ang kailangan ayusin o bigyang pansin. Next, pabasa po, identify. Identifying problems is by both client and consultant. There are different approaches in identifying problems as they are brainstorming, the Delphi technique, and the use of the Ishikawa diagram, check sheets, and the Pareto diagram, among others. This will be discussed in the next chapter. It is necessary that both consultant and client come together to verify and agree on the observed difficult issues, the goals, and dilemmas happening in the organization. So, yung example po dito is sa isa pong kumpanya ulit. May problema sa hindi po nasiyahan yung customer. So, si consultant po at yung leader ng company is magtutulungan para matuko yung issue sa servisyo. So, papasok na dito yung brainstorming. Mag-uusap po sila, tapos magpapalitan po sila ng mga ideya tungkol po sa mga posibleng sandilang problema. Specifying target clients. Once these problems areas have been identified, both clients and consultants agree to the intended clients who are the clients most and least affected by this problem. The reason for the choice to be enumeration. So, dito po, ang consultant at client ay magtutulungan po yun. Upang po yun kung sino ang mga client na pinaka-apektado at hindi apektado sa problema. For example, sa isang company po, na nagbebenta ng gadget, maraming customer ang hindi nasiyahan dahil sa mga ng kanilang service. So, yung target ko ng kliyente ay yung mga regular na customer na bumili ng mga product at kumakasa ng business na supporta ang mga apektado ng issue. Pabasa ka. Selecting appropriate change intervention strategy. Having identified the problem areas and the target clients, change interventions can now be selected for implementation. They are brainstorming, the Delphi technique, and the use of the Ishikawa diagram, check sheets, and the Pareto diagram, among others. Collecting and analyzing diagnostic information. Another important aspect of the change of process is data collecting. There are various ways of collecting data, mainly from questionnaires, conducting interviews, observing, holding information, group session, and gathering administrative data. Ang administrative data ay mga datos na kinikolekta mula sa mga record ng kumpanya at ibang historical source
Hindi ito nakakagambala sa mga tao o proseso ng kumpanya. Malaga na tama at sapat ang mga datos na nakolekta upang magawa ng tamang conclusion. Nabasa ako. A clear definition of the change program to determine relevant So, malinaw na pagpapaliwanag ng layunin, kailangan may malinaw na layunin ang pagbabago o programa para malaman kung anong impormasyon ang kailangang kulitin. Halimbawa, kung may layunin ng isang kumpanya na pataasin ang benta, kailangan nilang tukuyin kung anong mga impormasyon ang nakakatulong o layunin iyon tulad ng pagbenta ng produkto or feedback ng customers. Yun yung Yung video. identification of significant variables involved in the different situation. This can be both qualitative and So, sinasabi naman dito, tamang pagtukoy ng mahalagang variable. Mahalaga na malaman ng mga mahalagang bagay o variables na may kinalaman sa sitwasyon ng mga iyon. Now, pwede maging mga bagay na madaling pagsukat tulad ng mga numero o kaya naman ng mga bagay na hindi madaling masukat tulad ng opinion ng mga tao. Halimbawa, kung ang gusto mong malaman kung bakit pwede magbenta ng isang produkto, pwedeng isama sa pagsusuri ang presyo ng produkto at ang mga feedback mula sa mga customer ng qualitative. Appropriate selection in use of data. Gathering data. The consultant can use primary or secondary data or both. So, sinasabi naman dito na tamang pagpili at paggamit ng mga technique sa pagkolekta ng datos, ang konsulta ay pwedeng gamitin ng primary data tulad ng interview o survey, o secondary data tulad ng mga ulat o records o kombinasyon na pareho. Halimbawa, kung nais nilang makakuha ng feedback mula sa mga customers, pwedeng magsagawa ng survey or primary data o gamitin ang mga dating records ng benta upang malaman kung anong produkto ang binibenta ng maayos. So, sa madaling salita, ang proseso ng pagkuha ng datos ay dapat ipang at akma sa layunin upang makakuha ng mga tamang impormasyon na magagamit sa paggawa ng desisyon. Next naman po is sa qualitative data. Meron pong two types yung qualitative data. Nandito po yung content analysis model at force field analysis model. Pwede pong pakibasa. Present. Content analysis model. It is a process of summarizing comments into meaningful conclusions. It is formal and treatment. The process can be categorized into the 3 steps. Sa content analysis model po, ito po yung mga pagsusuri para makuha yung mga comments, feedback, and teksto ng mga tao. Para po makuha yung mga information nila para mas maging gawing malinaw na konklusyon. Ginagamit po ito sa mga akademikong pananaliksik and modern pagsusuri sa merkado at iba pang larangan kung saan mahalaga ang pagsusuri ng mga dami ng information. Meron pong 3-step ang content analysis model. Number 1 po is responses to specific questions are rated to be familiar with the comments and to determine whether some of them are recurring. Yung example ko po sa content analysis model is example ko sa managers. Kung mababa po
yung mga, sa kumpanya, bumababa po yung mga sales nila. Kung napanood niyo po yung presentation nila nung Lunes, yun din po yung example ko. Bumababa po yung sales nila and magkakaroon po sila ng survey para sa mga empleyado. Kung ano nga po yung mga problema sa kanilang kumpanya. First po is kukunin nila yung mga comments and feedback ng problema sa empleyado po sa kanilang kumpanya. Number 2 po is common ideas or themes are generated from these securing responses. These are labeled and noted. Kapag nakuha na nga po nila yung mga problema, like example po is, yun nga po bumababa yung sales. Sa pangalawa po is, iipunin na po nila yung mga problema na yun, kung ano bang dapat nilang gawin sa kumpanya po nila. The third step po is, lastly, individual responses are reviewed and categorized to teams. By doing this, the content of the qualitative data is analyzed. Dito po sa last is, kapag na-collect na po nila is, ang pwede nilang solusyon sa pagbaba ng sales ng kumpanya po nila is, gagawa po silang ng bagong product para mas makilala po ng mga tao. James Baba. The first field analysis model is derived from Kurt Lewin's three-step model of change, Province 2003. This model shows a reaction of two strong forces. More particularly, it illustrates the movement of the driving and the restraining forces in dealing with the overcoming resistance to change. Sa forces analysis model po merong two types. Nandito po yung driving forces and restraining forces. When we say force field analysis model, ito po yung isang paraan ng pagsusuri ng salin na sumusuporta o humahadlang sa pagbabago. Sa driving forces po, driving forces are individuals working toward to access the change program, while restraining forces are people blocking the acceptance of the said change. Yun nga po sa driving forces, ito yung mga taong nagtutulak sa pagbabago. Yung mga, like example po sa isang kumpanya, sila po yung mga taong gusto ng pagbabago and kung may pwede po silang mag-ano po ng mga bagong technology para mas mabilis po yung trabaho sa isang kumpanya. Sa restraining forces naman po, ito yung mga taong ayaw po ng pagbabago. Siyempre po kung may mga bagong technologies na po is pwede po silang matanggal sa trabaho kasi hindi nila alam yung mga bagong technology. So, good afternoon po. Continue ko lang po yung topic namin kanina. Quantitative statistical measures are two very important. Statistical measures are used in quantifying diagnostic organization development data. They are the mean and the standard deviation. The mean is essentially a measure of central tendency. It is an average value that is representative of all the other data. So, ang quantitative data daw po, it talk about numbers, like population, survey, and any other na ginagamit ng statistics. So, we have here a quantitative tool na magagamit natin when it comes to conduct research. Ang statistical measure ay mayroong dalawang mahalagang measure na ginagamit. So, ang dalawang yon ay ang mean and standard deviation, which is dalawa sa statistical measure na madalas ginagamit when it comes to computing or analyzing. So, familiar naman po tayo sa mean, di ba? Yung in-discuss po naman na nakaraan, yung mean. Ano yung mean? Yung sa math, mean, di ba may mean, median, mode doon? Ano yung mean nga? Yung mean, lang ha? Yung mean, ginagamit yan sa pag-analyze ng numbers from lowest to highest. Like yung binigay kong mga numbers nun sa blackboard, yung pinayos ni Rose na numbers from lowest to highest. Alam mo yung zero, di ba?
Yun yung mean. And so, kapag sinabi naman natin standard deviation, ay isang paraan naman na pwedeng gamitin para sapatin kung gaano ka-ikli ang average ng numbers. So, kung maliit ang standard deviation, means malapit sa average ang numbers. And if malaki naman ang standard deviation, mas marami naman ang numbers. Ano ba yung standard deviation na yan? Mga numbers. Anak. Parang paano gamitin yun. O sakatin kung gaano yung numbers. Sa survey feedback, sa susunod na kapan. Basa. Survey feedback. The survey feedback is a special combination of data collection and information feedback. It is one of the most convenient ways of collecting data from organization members. This process includes preparing a survey instrument, tabulating, organizing, presenting, analyzing, and feeding back diagnostic results to the client's top management. Feedback meetings with organization members are conducted for clarification, suggestion for intervention, strategies are taken into consideration. Ang feedback ng diagnostic information daw ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng organizational development. Ang pagbibigay daw ng feedback ay isang paraan upang maipakita ang mga kondisyon ng isang organization. Gamit ang mga halimbawa para mas malinaw na mapaliwanag. Ang mga data na ibinibigay ay dapat tumpak, direkta, malinaw at maaaring i-verify. Dapat walang kalabuan o pagduruda. Ang mga data ng feedback ay hindi ang huling desisyon kundi isang panimula para sa mga hakbang ng pagbubuti sa organisasyon. Dapat mabilis ding may parating ang mga diagnostic results. Ang proseso ng pagbibigay ng feedback ay hindi madaling gawin. Kailangan na maingat na pagpapakita ng informasyon upang maiwasan ng hindi pagkakaintindihan o pagkakaroon ng galit mula sa mga members ng organisasyon. Kung ang mga membro ng organization ay tiwala sa mga data, magkakaroon sila ng mas malawak na participation at cooperation sa mga susunod na hakbang. Survey feedback. Ang survey feedback ay isang combination ng pag-collect ng data at pagbibigay ng information mula sa mga membro ng organization. Halimbawa, kung may isang company na nais malaman kung gaano kahusay ang communication sa loob ng organization, magsasagawa sila ng survey. Pagkatapos, makakolekta ang mga member ng company upang pag-usapan kung paano mapapabuti ang komunikasyon at kung anong mga hakbang ang maaari nilang gawin para mapalakas or maging maayos yung company. Ayun lang. Thank you.